Puro kayo mga ganyan ba ang ano ng inasal? Ito mga ano to, mga unang-una kaming tao sarado pa. Ngayon kami nahuli, sila kumakain na Mga walang hiya kayo. Okay ba nakasando kami, ganyan na nagagawin nyo? Hindi naman po unang-una kami rito, sarado pa kayo. Wala pang alas 11, narito na kami. Sila kumakain na, kami wala pa. Ano masasabi mo? Ngayon, pasensya. Porque bakit ganyan ang istura namin? Ito mga walang yato, mag-inasal. O magsinalsal. Magsarsal ka na lang. Ina mo. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm J. Padulina. Sa video ito guys, may pag-uusapan tayo na another viral na naman na nangyari ito sa ating pinagtatrabahuhan sa fast food chain. Siyempre sa Mang Inasal. Yan ang trending ngayon. Dahil ayon sa post, 7 years ago, ay mayroon na siyang 6.2 million views. Ayan, ganun siya kabilis mag-viral, At pag-uusapan natin ngayon kung paano ba i-handle yung ganitong complaint. Ayan, kasi sa tagal nating nagtatrabaho sa fast food, may experience na tayo dyan. Marami na tayong na-experience about sa ganyan. Mga panahong hindi pa tayo nagbablog, So, marami-rami na rin akong naranasan na ganyan, nagsisisigaw, ng aaway na customer, nag-hysterical, kasi sa kadahilan ng siguro dahil na rin sa gutom. So, paano ba natin ito mapipigilan or paano ba ang dapat na gawin para hindi mag-hysterical si customer at hindi humantong sa ganitong sitwasyon, Kasi napanood nyo naman, grabe yung galit ni customer, Talagang sinisigawan yung counter, Kaya magbibigay ako ng opinion dito kung bakit nangyari iyon, kung bakit yung customer ay nag-hysterical at nahantong sa pagbawi na lang ng pera, at hindi na kumain. So, ang nakikita kong dahilan guys, kung bakit si customer ay nagalit at nag-walk out na lang, at binawi yung kanyang pera. So, ang nakikita ko dito ng dahilan is natabunan yung order slip. Ayan. Hindi napaypo. Ayan. Kasi guys, kapag umorder siya sa counter, then yung order slip niya, hindi napaypo, ililiman, hanggang sa dumami yung customer, hanggang na siya natakpan. So, hindi na monitor ng assembly or hindi na pipe ng assembly na yun yung unang umorder. Kasi di ba ang sabi ng customer, sarado pa lang, nag-aantay na sila magbukas. Unang-una daw sila. Tapos yung mga ibang customer is nabigyan niya yung pagkain, is sila wala pa. Kaya ganun na lang yung galit niya, So, ang nakikita ko dyan, hindi na pipe yung order slip. Natabunan siya ng natabunan. Kaya ang nangyari, si customer nagalit. Bakit hindi pa dumadating yung sa akin? Bakit yung kanila na-serve na? Anong dahilan, di ba? Kaya siguro, galit na galit. Yan yung number 1 na nakikita ko. Natabunan yung order slip niya at hindi na paipo. Kaya mga assembly, mga nag-assemble ng product, ingatan nyo yan. Lagi nyong ipaipo yung order slip. Ayan. So, number 2, ang nakikita ko diyang dahilan is hindi in-inform si customer kung ilang minutes pa may isi-serve yung kanilang order. Ayan. So, kasi ganito kasi yan Minsan kasi si customer, nagpa-follow up din yan. Siguro bago yan magsisigaw doon, nagpa-follow up din yan. Ilang minutes pa yung sa akin. Kung ang order ni customer ay pecho, or di kaya ay PM 1.5, yung spicy, kasi meat to order yan Or di kaya ay yung pork sisig or pork barbecue. Kasi meat to order po yan. Kapag mayroon pa lang na nag-call or mayroong umorder, tsaka lang po yan ginagawa. Hindi po kagad yan katulad ng PM1 na ready to serve or pecho. Ayan. Yung mga spicy po, yan sa amin MTO, meat to order. So, kung yan po yung order ni customer, dapat sinabi nyo, in-inform nyo ng mga counter natin na, sir, yung order nyo po kasi is pork barbecue. For example lang to guys, ito for example lang dapat in-inform nyo si customer na ang order nyo po kasi sir ay pork barbecue. So, meat order po siya. Pagka-order nyo po, bibilang po tayo ng 12 minutes to 14 minutes. Or sabihin natin na 15 minutes yan.
Kasi yan po yung promise time, 15 minutes. So, mag-aantay siya ng 15 minutes at kapag hindi pa talaga dumating, syempre talaga magagaling na siya. So, dapat in-inform nyo siya ng ganon. Kasi may ganon pong senaryo. Ang product na in-order ni customer, minsan ay meat to order. Ayan. So, lulutuin pa lang siya kapag siya ay in-order. Pakiwari ko, hindi siya na-inform ng ganon. Alam ko siguro nag-follow up siya, hindi naman kaagad-agad mag-hysterical lang tao ng ganyan-ganyan na galit talaga. Yan ay nag-follow up muna, tapos hindi siguro na-inform, pinabayaan lang, dahil sa maraming tao, hindi mo lang kinausap ng maayos, kaya humantong sa ganong senaryo. Galit na galit yung customer. Kung mapapanood nyo naman yung video, talagang galit na galit, di ba? So yan yung dapat yung tandaan mga counter. I-inform nyo si customer kung ilang minutes pa yung promise time, ibigay nyo para hindi siya magalit. Kumbaga may basihan kayo. Ganun po, mga counter, tandaan nyo yan. So, number 3, hindi na ipaliwanag ng maayos kay customer or hindi kinausap ng maayos. Ayan. Dapat kinakausap nyo si customer kapag may mga ganyang follow-up. Kasi sa totoo lang po, ang dami ko na pong karanasan sa pagiging service crew na ganyan ding senaryo, may mga nagagalit talaga. Pero kapag naipapaliwanag mo po ng maayos kay customer, hindi naman po siya basta-basta nag-i-hysterical na nagmumura, tapos parang ipinapahiya ka na, tapos mag-walk out. Pag nakausap mo naman po ng isang beses customer at nasabi mo yung promise time, at sa oras na iyon ay naibigay mo rin, wala namang problema. Wala namang pong problema. Kasi meron po akong na-experience na ganyan, naubusan po kami ng kanin. So, nanghihiram kami sa Chowking, nanghihiram kami sa Jollibee, minsan ayaw magpahiram. So, sinasabi na lang po namin sa customer na, pasensya na po, maaari po ba kayo mag-antay kahit na 15 minutes lang or 10 minutes? Kasi po, yung ating pong kanin ngayon ay hindi pa luto. Kumukulo pa lamang po. Ayan, may mga ganong senaryo. Mayroon namang customer na nagagalit, bakit wala pa yung sabaw? Kaya nga raw sila kumain doon para sa sabaw. Kasi yung sabaw kasi pampatanggal ng ano yun eh, ng para hindi ka masawa kaagad. Maasim, masarap. Pinapaliwanag namin doon na wait lang po, pinapakulo lang po yung sabaw kasi bagong salang lang. So, madali lang naman pong pakiusapan yan basta meron kayong bibigyan na promise time. Dapat kung kayo nagbigay ng promise time ng 10 minutes, 15 minutes, dapat sa oras na yun ay maibigay nyo na rin yung soup. Huwag kayong manghula ng oras. Sabihin nyo kung 10 minutes, ayan, 15 minutes, basta sa oras na yun, maibigay nyo. Kausapin nyo na mabuti yung customer para hindi kayo masigawan or mag-hysterical. Siyempre, nakakaya naman. Lalo na ngayon, uso na ang social media, pwede na kayong videohan, at pwede kayong ipahiya ng mga customer natin, no? Para maiwasan natin yung ganitong customer complaint. Ayan. Sana magbigay aral ang ganitong video na gustong pumasok sa fast food at mailagay sa counter. Kasi alam nyo naman po, ang pagiging counter ay hindi madali. Dapat talaga dyan ay nakapokus ka sa iyong ginagawa. Nakapokus ka din sa customer mo. Na ipapaliwanag mo ng maayos kung ano yung problema para malutas ka agad, no? Para hindi na umabot sa ganitong senaryo. So yun, sana nakatulong ang video na ito at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay maaari bang humingi ng isang subscribe para lagi kang updated sa ating mga lalabas na video. Thank you for watching guys and God bless.